tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam ang pagnanakaw sa isang motorsiklo sa Tondo, Maynila. Ang isa sa mga suspect naaresto kalaunan at nagpaliwanag. Balita hatid ni Bea Pinla. Bumaba ng tricycle sa Barangay 252 Tondo, Maynila ang 39 anyos na lalaking ito mag-aalas 3 ng madaling araw nung Biyernes. Naglakad siya patungo sa nakaparadang motorsiklo. Agad niya itong sinakyan, kinalikot at minaneho. Ang motorsiklo na pag-alamang pag-aari ng isang security guard. Naiwan niyang nakakabit ang susi sa motor. Umuwi po kasi ako nun sa bahay para bisitahin po yung mga anak ko. And may mga dala po kasi akong gamit galing po sa trabaho. Umakyat po ako ng bahay, hindi ko naman po na malaya na nakalimutan ko pong bunutin yung susi ko sa motor dahil may mga dala po akong gamit at sa pagod na rin po. Nang tumakas ang lalaking tumangay ng motor, kitang sumunod ang mga kasabwat umano niya sakay ng tricycle. Naka-tricycle po yung mga suspect natin at talagang naghahanap po sila ng mananakaw nila. Matagal na po nilang ginagawa ito eh. Yung modus po nila, kunwari nakasakay sila sa tricycle, pero ang totoo nun ay naghahanap sila ng timing at ng mga possible victim nila para po nakawan. Sa backtracking ng pulisya, nasundan ang ruta nila matapos nakawin ang motorsiklo. Nag-iba po sila ng direksyon. Talagang alam nilang masusundan sila kaya iniligaw nila po yung iniligaw po nila yung possible na follow-up operation po ng mga pulis. Umabot sila sa Dandan Street kung saan nag-usap pa sila matapos iparada ang motor. Doon na nakilala ng mga otoridad ang isa sa mga suspect. Naaresto siya kalaunan malapit sa bahay niya. Aminado ang suspect sa krimen. Sayop lang ng buhay yun, sir. Kaya nagawa ko yun. Kailangan ko ng pera para makumpleto ko mga anak ko. Makasama ko sila. Pagpasensyaan niyo na ako mga anak. Hindi ko nagawa yung gusto ko gawin para sa inyo. Reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act of 2016 ang kakaharapin ng mga suspect. Ang isa sa kanila, nakakulong na dito sa Moriones Police Station habang patuloy na tinutugis ang kanyang kasabwat. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pumutok ang bulkang Bulusan sa Sorsogon kaninang umaga. Ayon sa Phivolcs, nagsimula ang pagbuga ng steam, abo at bato pasado alas 4:30 kanina at natapos ng alas 5 ng umaga. Itinuturing daw yan na phreatic eruption. Ibig sabihin, nagkaroon ng kontak ang tubig sa mga mainit na volcanic materials. Ang ibinugang usok umabot sa taas na 4,500 metro na naihip ng hangin patungong Kanluran hanggang Timog Kanluran. May mga ulat ng ashfall sa 2 barangay sa bayan ng Irosin at 4 na barangay sa bayan ng Huban, sabi ng Phivolcs. Posible pang masundan ang pagsabog sa mga susunod na araw o linggo. Dahil dyan, itinaas ang bulkan sa Alert Level 1 o Low Level Unrest. Paalala ng Phivolcs sa publiko, bawal ang pagpasok sa loob ng 4 na kilometrong permanent danger zone ng bulkan. Mga kapuso, may binabantayan na bagong low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan ng Pag-asa, 695 kilometers silangan ng General Santos City. Nakapaloob ang LPA sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na nakakaapekto pa rin ngayon sa Mindanao at sa Palawan. Ngayong linggo ito, posibleng lumakas at maging bagyo at tatawaging auring. Manatili hong nakatutok sa mga weather update. Sa ngayon, inaasahang magpapaulan ang LPA sa Davao Region at Soc-Sargen. Uulanin din po ang ilan pang panig ng Mindanao at Palawan dahil naman sa ITZZ. Sa kabila niyan, posibleng umabot sa danger level na 44 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite, 43 degrees Celsius sa San Jose Occidental, Mindoro, 42 degrees Celsius naman sa ilan pang bayan at lungsod sa Luzon at Visayas. Manatili namang nasa extreme caution level ang posibleng heat index ngayong Lunes dito po sa Metro Manila. 40 degrees Celsius sa Pasay, habang 39 degrees Celsius sa Quezon City. Beep 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 sa mga motorista, may taas presyo sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, madadagdagan ng 1 peso and 35 centavos ang kada litro ng gasolina simula bukas.
80 centavos naman ang taas presyo sa diesel. 70 centavos naman ang sa kerosene. Yan na po ang ikalawang linggong price hike matapos ang taas presyo noong nakaraang linggo. 11 ang nasawi matapos ang pag-araro ng isang SUV sa mga dumalo sa selebrasyon ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, Canada. Iniutos na ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyang tulong ang mga Pilipinong biktima sa insidente. Balita hatid ni Bea Pinlac. Puno ng mga food truck at tao ang kalsadang ito sa Vancouver, Canada para sa isang street festival ng Sunset and Fraser community bilang paggunita sa Lapu-Lapu Day ng mga Pilipino roon. Pero ang masaya sanang pagdiriwang, oh my God, there's a lot! Nauwi sa trahedya nang mang-araro ang isang SUV. Sir, can you hear me? Nagkalat sa kalsada ang mga katawan. Agad namang dumating ang mga emergency responder. Hindi bababa sa 11 nasawi ayon sa Vancouver Police. 12 na naman ang sugatan at kritikal ang ilan sa kanila. Ang SUV driver hinabol ng mga tao roon hanggang siya'y mahuli ng mga pulis. Ayon sa pulisya, 30 anyos ang lalaki na may problema umano sa kalusugan. Inaalam pa kung sinadya ito ng suspect o isang aksidente. Wala naman daw indikasyon na isa itong act of terrorism ayon sa mga otoridad. Nakiramay sa mga biktima si Canadian Prime Minister Mark Carney. Nakikiisa raw ang kanilang bansa sa mga naulilang pamilya. Si Pangulong Bongbong Marcos nakiisa rin sa pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi. Ipinag-utos niya sa mga diplomat ng Pilipinas na bigyan ng tulong ang mga biktima. Ang Department of Foreign Affairs at Philippine Consulate General sa Vancouver makikipag-ugnayan daw sa mga otoridad sa Canada para matulungan ang mga Pilipinong apektado ng trahedya. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nauwi sa engkwentro ang pagnanakaw sa isang bahay sa Tarlac City. Chris, ano yung ninakaw ng suspect? Connie, 11 panabong na manok ang sinubukang tangayin ng mga suspect. Batay sa investigasyon, nagising ang may-ari ng bahay na isang pulis dahil sa tahol ng kanilang aso. At nakita ang pagnanakaw sa kanyang mga manok na isinasakay sa tricycle. Sinita niya mga suspect na nagpaputok. Dahil hindi naman siya tinamaan, doon na siya kumuha ng baril at hinabol ang mga suspect. Nang maabutan, nagkapalitan ng putok ng baril. Patay ang isa sa mga suspect habang nakatakas ang isa. 2 naman ang sugatan sa insidente. Na-recover sa mga suspect ang isang kalibre 38 na revolver, tricycle at mga manok na tinatayang nagkakahalaga ng 132,000 pesos. Pinaghahanap pa ang nakatakas na suspect. Patay naman ang isang magsasaka ng madisgrasya ang minamaneho niyang tricycle sa Bacara, Ilocos Norte. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang biktima sa tricycle sa kurbadang bahagi ng Barangay Doripes hanggang sa mahulog ito sa isang bukid. Sinubukan siyang tulungan ng mga nakasaksing residente pero dead on the spot na ang 63 anyos na lalaki. Batay naman sa post-mortem examination, traumatic brain injury ang ikinamatay ng magsasaka. Aabot na sa 70 aftershocks ang naitala kasunod ng magnitude 5.8 na lindol sa extreme northern Luzon. Natunto ng PHIVOLCS ang epicenter ng lindol 73 kilometers northwest ng Dalupiri Island sa Calayan, Cagayan. Naramdaman ang intensity 5 na pagyanig pasado 1:00 kaninang madaling araw sa Calayan. Intensity 4 sa mga bayan ng Pasukin, Bacara at San Nicolas sa Ilocos Norte. Intensity 3 naman sa Batac City, Ilocos Norte. Pinaalerto na rin ang mga residente sa posibleng aftershocks. Update po tayo sa epekto ng pagputok at kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Kausapin po natin si PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. Welcome po sa Balitang Hari, Director. Yes, ma'am. Good morning din po sa inyo. Ano po yung kasalukuyang aktibidad ng Mount Bulusan na namomonitor po ninyo ngayon? Okay, so after the 4:36 AM eruption kanina, hindi na po ito nasundan. And then right now, we raised alert level from alert level 0 to alert level 1. I see. So it means na dapat walang tao inside the 4-kilometer permanent danger zone. May mga ulat din po tayo na may ashfall sa mga ilang barangays na sakop ng Irosin and Uban.
I see. Posible ho ba na magdeklara ho kayo na mas mataas na alert level sa nakikita ho nating activities ngayon? For now, hindi pa natin masasabi kung we will, if mag-escalate further yung activity. But we will watch closely, monitor closely Bulusan Volcano, and kapag may mga nakikita tayong escalation of activities like increasing number of volcanic earthquakes, pamamaga ng vulkan, then we may raise it to alert level 2. But right now, based on current parameters, nasa alert level 1 pa rin siya. At pagdating naman ho sa banta ng lahar, may mga namomonitor na rin ho ba tayo? Bukod sa ashfall, may lahar na rin ba? Most likely pwedeng ma-generate as lahars yung mga deposito, but again, tag-init naman ngayon, so wala pa tayong nakikita na banta ng lahar. But ito yung paalala natin sa ating mga kababayan living around Bulusan Volcano na kapag merong torrential rainfall, continuous and walang torrential and continuous rainfall, then yung mga nakatira along riverbanks ay magsilikas po kasi pwede po mag-generate ng lahar yung mga naibuga ng Bulusan Volcano. Yes, sir. Yung 24 active volcano ho ba natin, isa lang ngayon, sa ngayon, ano ang atin pong binabantayan? Kasi meron din tayong Taal, meron din po tayo sa iba pa. Ano ho ang mga update natin? Okay, so out of the 24 active volcanoes, 4 yung may alert level. Isa na dito yung Bulusan Volcano na nasa alert level 1. Taal Volcano nasa alert level 1 din. Mayon Volcano nasa alert level 1. And ang Canlaon Volcano na right now ay nasa alert level 3. Okay, so ito hong mga ito babantayan lang at posible ho ba yun? Magkasabay-sabay, although hindi naman sila syempre sama, di ba? Walang effect ang isa sa isa't isa. Yes, walang effect yung isa't isa. Independent po yung mga volcanic systems natin sa isa't isa. The thing is, we have 24 active volcanoes, katulad ng nabanggit nyo kanina. And there's always this possibility na 2 or 3 magkakaroon ng restlessness simultaneously. Alright. Marami pong salamat sa inyo pong update sa amin. Maraming salamat din po. Yan po naman si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Kabilang po sa mga unang bumisita sa puntod ng namayapang si Pope Francis ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa. Maraming turista na rin ang piniling puntahan din ang puntod ng Santo Papa. Mula sa Rome, Italy, balitang hatid ni Vicky Morales. Dahil sa paghimlay ni Pope Francis sa Basilica de Santa Maria Maggiore, asahan daw na mula ngayon magiging paboritong puntahan ito ng mga turista. Ngayon pa lang, ang mga kainan at tindahan sa palibot nito dinudumog na at dahil paikot na sa buong basilika ang mga pila, with matching security check sa bawat bisita, umaabot daw sa higit 2 oras bago makapasok sa basilika. Nandito na po tayo ngayon sa loob ng basilika. Talagang wow, nakakabangha yung loob ng basilikang ito. Tingnan niyo naman yung mga kisame. Napaka-intricate, pati yung mga painting sa mga dingding. Ito raw yung sinasabing mother ng lahat ng shrine na dedicated kay Mama Mary. Na-imagine ko yung mga panahong pumupunta rito si Pope Francis before and after ang kanyang mga apostolic journey para humingi ng gabay. Last time na may nailibing na Santo Papa rito was taong 1903 pa. Habang nasa pila kami papuntang puntod ni Pope Francis, taimtim ang lahat. Ang tanging maririnig ay yung ilang ulit na panawagan ng mga security staff na huwag magtagal para bumilis ang pag-usad ng pila. Punong-puno po rito sa loob ng Basilica de Santa Maria Maggiore at kasama ko sa pila ang mga mananampalataya at mga tulad ni Ma'am na nagdadasal ng rosaryo. At habang nasa pila kami, biglang itinigil muna ang pagpapapasok sa mga deboto. Ito na ang sumunod na eksena. Sabay-sabay dumating ang mga kardinal mula sa iba't ibang bansa para bisitahin itong napakasimpleng puntod ng Santo Papa. Pagkatapos mag-alay ng dasal, nagsama-sama sila sa isang misa. Marahil, humihingi ng lakas at gabay dahil 1 linggo mula ngayon, sila rin ang magtitipon-tipon upang pumili ng bagong Santo Papa. Mula sa Rome, Italy, Vicky Morales para sa GMA Integrated News.
Pinangunahan ni Luis Antonio Cardinal Tagle ang misa sa Pontificio Collegio Filipino sa Rome, Italy. Doon nanunuluyan ng mga kardinal kapag sila ay nasa Roma at mga Pilipinong pari na nag-aaral doon. Dumalo sa Divine Mercy Sunday Mass ang ilan nating kababayang Pilipino. Pagkatapos ng misa, nilapitan at kinumusta si Cardinal Tagle ng mga Pinoy kabilang ang kapuso nating sina Vicky Morales at Jessica Soho. Isa si Tagle sa 3 Pilipinong kardinal na magiging Cardinal Elector na boboto para sa susunod na Santo Papa. Samantala, inutusan ng Department of Agriculture National Food Authority na ilipat na ang mga stock nila ng bigas na ibibenta ng 20 pesos kada kilo sa Visayas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., aabuti ng ilang linggo ang paglilipat ng bigas na karamihan ay manggagaling sa NFA warehouse sa Mindoro. Sabi ni NFA Administrator Larry Lacson, kailangan niyang gawin dahil may mga lugar sa Visayas na limitado ang produksyon ng bigas tulad ng Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Una nang tiniyak ni Lacson sa panayam ng Super Radio DZBB na dekalidad ang bigas na ibibenta nila ng 20 pesos kada kilo. Happy Monday mga mare at pare! Sina Michael Sager at Emilio Daes nga ang latest duo evictee sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Ang Mili rin ang first male evictees ng edisyong ito. Mahigpit na yakap mula sa kanyang pamilya ang sumalubong kay Michael. Sa guesting ng dalawa kanina sa unang hirit, game na game sila na nagluto ng special fried rice. Isang surprise din ang natanggap ni Michael dahil inianunsyong siya ang pinakabagong hostmate ng programa ngayong linggo. Nag-post naman ng message of support and love ang kapuso couple na sina Michael Daes at Megan Young para kay Emilio na younger brother ni Michael. Huli kamang biglang paghampas ng lalaking yan sa isang aso sa Marilao, Bulacan. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagkaladkad niya sa aso habang hawak ang pamalo. Natagpuan na lang sa di kalayuan ng sunog na bangkay ng aso. Naaresto ang suspect matapos isumbong ng isang residente. Ayon sa suspect, nagawa niyang patayin ang aso dahil nangahabol daw ito ng mga bata. Sabi naman ng may-ari, hindi nangangagat ang kanilang aso na nakalabas lang daw sa kulungan matapos paliguan. Hindi na siya magsasampa ng reklamo pero ang may-ari ng CCTV itutuloy ang reklamo laban sa suspect. Sinampahanan ng reklamo ang lalaking SUV driver na nang-araro sa selebrasyon ng Lapu-Lapu Day sa Vancouver, Canada. Ayon sa Vancouver Police, mahaharap ang suspect sa 8 counts ng second-degree murder na inaasahan pang madaragdagan. Iniharap siya sa korte ilang oras matapos maaresto kahapon. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit at sa isa sa mga dating anchors nito at ngayong Omni News correspondent at anchor na si Rhea Santos, sinabi niyang nagdadalamhati ang Filipino community roon kasunod ng insidente. Anya, isa siya sa mga nag-host sa programa para sa Lapu-Lapu Day at nakaalis na sa lugar bago mangyari ang insidente. Magkahalong sakit, galit at gulat daw ang emosyon ng mga Pinoy roon. Masaya pa raw kasi ang selebrasyon hanggang sa mangyari ang disgrasya. Paglabas ko ng bahay, makakita ka ng Pilipino, yayakapin mo. Nag-iiyakan kasi nga hindi makapaniwala sa nangyari. So talagang napakasakit na nangyari po ito sa Filipino community dito po sa Vancouver. Nagpahayag din ng pakikiramay si Filipino-American rapper Apple Diap. Sa kanyang Instagram post, sinabi niyang isa siya sa mga performers sa programa. Umalis daw siya sa entablado ilang minuto bago mangyari ang insidente. Humingi rin siya ng panalangin para sa mga biktima, kanilang pamilya at organizers ng pagtitipon. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang batang lalaki ng makuryente sa General Santos City. Cecil, paano yung nangyari? Rafi, sumabit ang batang lalaki sa bakod na may live wire ng isang pagawaan ng makina sa Barangay Kalumpang. Kwento ng ama ng bata, pinauwi niya na noon ang anak na galing sa computer shop pero hindi niya napansing naglaro pa ulit ang bata sa lugar. Natanggal kalaunan ang bata sa pagkakasabit pero idiniklaran dead on arrival sa ospital. Ayon sa may-ari ng pagawaan, pangontra sa mga magnanakaw ang live wire. Nangako siyang tutulungan ang pamilya sa gastusin ng pagpapalibing sa batang lalaki.
Tatanggalin na rin daw niya ang live wire na ayon sa kapitan ng barangay ay ipinagbabawal dahil dikit-dikit ang mga bahay doon. Walang planong manghabla ang pamilya ng biktima laban sa may-ari ng pagawaan na kamag-anak nila. Mismong ang kanyang pinsan ang sospek sa pagpatay ng isang lalaki sa Carcar City dito sa Cebu. Ayon sa investigasyon at batay sa mga saksi, hapon nitong Huwebes nang mag-inuman ang biktima, sospek at iba pa. Habang nagkwekwentuhan, bigla na lang umanong sinaksak ng sospek ang biktima sa leeg. Nakatakbo pa raw ang biktima at pumasok sa kanilang bahay. Nahabol siya ng sospek at saka sinaksak hanggang sa nawala ng malay. Naaresto ang nakatakas sa sospek sa hot pursuit operation ng pulisya. Hindi nagbigay ng pahayag ang sospek. Naimbestigahan na ng pulisya ang motibo sa krimen. Dalawang linggo bagong eleksyon 2025, umarangkada na ang local absentee voting para sa ilang piling sektor na magtatrabaho sa mismong araw ng eleksyon. At mula may ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Connie, ngayong araw nga po ay nagsimula na ang local absentee voting kung saan mas makakaboto ng mas maaga ang mga naka-duty sa darating na eleksyon. Itong lokasyon ko ngayon, Connie, ay narito ako ngayon sa COMELEC mismo at mula ngayong araw hanggang April 30 ay makakaboto na ang mga sundalo, pulis, COMELEC employees at media na magsisilbi po sa araw ng eleksyon. Mula po yan 8 a.m. hanggang 5 p.m. at ang mga designated polling place po ay itinalaga na nga po ng COMELEC. Meron pang COMELEC NCR sa San Juan kung saan maaaring bumoto ang media at meron ding nagaganap ngayon na botohan. Halimbawa dyan sa PNP, sa Camp Crame. Ang senatorial candidates po at party list ang pwedeng iboto ng, sa absentee voting at wala pong local candidates na pagbobotohan dito. Ngayong umaga nga ay binisita ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia at ilang commissioners ng COMELEC ang isang opisina po dito sa COMELEC. Ito mismong aking kinaroroonan, Connie, kung saan nagaganap po ang local absentee voting. May mga takip din yung pagboto ng bawat mga empleyado para daw po ma-ensure yung kanilang privacy at hiniling ni COMELEC Chairman Garcia na huwag kukunan yung kanilang mga balota at maging yung mga serial number doon para matiyak yung ballot secrecy. First time po nagagamit ng makina o automated counting machine sa absentee voting. Dati kasi ay manual po ito na binibilang. Pero sa araw na ito, nag-shade na sila ng kanilang mga balota tapos isinisilid ito sa isang envelope, siniselyuhan at sinisilid pa sa isa pang envelope para selyuhan uli para matiyak po yung seguridad ng balota. At sa May 12 ng umaga, starting 8 a.m. tsaka po ito isusubo sa mga makina at ito po ay masasama na doon sa pagbilang ng mga balota sa araw po ng eleksyon. Ayon po kay Garcia ay nasa 57,000 ang absentee voters kung kaya mahalaga po ito yung boto ng mga absentee voters lalo na po doon sa senatorial candidates halimbawa na nasa bandang ilalim po ng Magic 12. Narito po ang pahayag ni Chairman Garcia. 2007 or 2010 na kung saan 10,000 lang ang lamang ng number 12 at number 13 sa senatorial candidates. And therefore, ganun ka-critical ang 57,000 because this can deliver a vote in favor of somebody or against somebody para lamang doon sa 12 slot hanggang 13 slot. Lalo na rin sa party list siyempre. Dahil sa party list, bawat boto kasi will definitely count. At sinabi rin, Connie, ni Chairman Garcia na sa ngayon ay wala sila pong nakikitang dahilan para mag-delay ika nga ng botohan sa May 12 sa kahit saang panig ng bansa, maging doon sa lugar kung saan merong pagsabog ng bulkan, halimbawa yung Mount Bulusan at Mount Canlaon, sila daw po ay gagawa ng paraan para makaboto pa rin ang mga apektadong residente. Yan muna, Connie, ang pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Nakapili na ba kayo ng inyong iboboto? Talakayin natin ang kahalagahan ng pundasyon sa matalinong boto. Kasama ang isa sa mga Election 2025 partner ng GMA Network, ang Manila Bulletin.
represented by former Communications Secretary at kasalukuyang publisher ng Manila Bulletin na si Herminio Sonny Coloma Jr. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam dito sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Opo. Ano po ba yung mga pundasyon ng matalinong boto ngayong eleksyon 2025? Mahalaga dito yung masiglang paglahok ng mga mamamayan sapagkat batid natin na eternal vigilance is the price of liberty. Kinakailangang mulat at nakatutok ang mga mamamayan sa lahat ng kaganapan patungkol sa eleksyon sapagkat ito ay may mahalagang impact sa kanilang araw-araw na kabuhayan. Sa dami hong pinagkukunan ng impormasyon sa internet, paano ba dapat ginagawa ng media yung trabaho nito para magkaroon ng payapang eleksyon? Mahalaga yung pagtiyak na ang impormasyon na kinakalap ng mass media ay makatotohanan, makabuluhan, no? At hindi inimbento o hindi fake news. Kaya sa aming galaw, sa aming mga kautusan, no, sa mga correspondents at staff ng aming pahayagan, tinitiyak namin na ang kanilang fact-checking ay ginagawa sa pinaka-mainam na paraan para hindi makalusot yung peking balita. Laman po ng balita yung mga kontrobersyal na pahayag mula sa ilang politiko. May mga pinagpaliwanag na kay Comelec. Paano po ba natin matitiyak na magkaroon ng ikangay respectful discourse? Para sa amin po sa Manila Bulletin, hindi po namin binibigyan kahalagahan yung mga sensational na balita. Hindi po kami bumabanda doon sa lugar na naglilikha lang sila ng panggulat o gusto lang nilang mapansin, no? Ang aming pong tinitiyak ay ang aming mga balita ay makabuluhan, meron po itong saysay at makatutulong sa pag-unlad ng kabuhayan. So yun po ang aming ambag sa pagtitiyak na mahusay magiging diskurso na tutulong din sa ating mga mamamayan na gumawa ng mga matalinong pagpili ng kandidatong iboboto nila sa darating na halalan. So sa inyo pong palagay, itong mga ganito nagbibigay ng pahayag na kontrobersyal, sinasadya lang ito para mapansin ng mga botante? Kasi kung tutunghayan natin kung sino sila, Rafi, no? Sila ay nandun sa hanay ng kulelat, ika nga, no? Hindi naman sila doon sa mga nangunguna dahil yung mga nangunguna ay yung mga kilala at yung mga naglalahad ng mga makabuluhang pahayag, no? Kaya hindi dapat na bigyan pa ng buwelo o bigyan pa natin sila ng espasyo. Ang kinakailangan ay bigyan ng mga mamayan ng pinakamalawak na pagkakataon na tunghayan ang mga matitino at seryosong mga kandidato na tiyak na maglilingkod ng tapat sa kanila kung mahalal sa darating na Mayo 12. Sa mga kababayan nating botante naman po, ano yung dapat gawin at tandaan para hindi mabiktima ng maling impormasyon? Kailangan po nilang pag-aralan, no? Yung mga kwalifikasyon ng kanilang mga kandidato. Kinakailangan kilatisin nila saan ba ito nanggaling, ano ba ang karanasan nito, ano ba ang kahandaan nito. Importante kasi yung integridad ng kandidato sapagkat kung may integridad ay tiyak na makapaglilingkod ng tapat. Marami naman dyan ay humahanap lang ng atensyon, no? O nagsasamantala lang, ginagamit yung eleksyon para tuntungan nila para sa iba pa nilang mga layunin, maaring sa negosyo, sa putintabing o iba pang larangan. Ito ay dapat makilatis ng mabuti ng ating mga mamayan at matiyak nila na ang kanilang iboboto ay mga seryosong kandidato na gusto talaga maglingkod ng tapat. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat, Rafi. Manila Bulletin Publisher Herminio Sonny Coloma Jr. Sinisilip ng lalaking yan ang loob ng sasakyang nakaparada sa harap ng isang tindahan sa Mandaue City sa Cebu. Nakatalikod noon ang may-ari ng sasakyan na bumibili sa tindahan. Nang matiyak na walang tao sa sasakyan, binuksan ng lalaki ang pinto sa driver's side. May kinuha siya sa loob at agad umalis sakay ang kanyang motorsiklo. Sa investigasyon ng pulisya, tinangay ng lalaki ang 2 cellphone at bag na pinaglalagyan ng medical devices ng biktima na isa palang doktor. Tukoy na raw ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspect. Maharap siya sa karampatang reklamo. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential building sa barangay 767 sa San Andres, Bukid, Maynila.
Sa tindi ng apoy, tinaas sa ikatlong alarma ang sunog, pudyat para rumisponde ang hindi bababa sa 12 fire truck. Idineklarang fire out ang sunog pasado alas 7 ng umaga kanina. Tinatayang 50 pamilya ang apektado sa sunog. Isang nahimatay habang wala namang naitalang sugatan o nasawi. Inaalam na ang sanhi ng apoy. Nagkasunog din sa Barangay 156 sa Pasay kaninang madaling araw. Itinaas yan sa unang alarma, ibig sabihin nasa 10 fire truck ang rumispondi sa sunog. Mag-aalas 5 ng umaga nang tuluyang maapula ang apoy. Ayon sa mga otoridad, naiwang nakasinding kandila ang isa sa mga tinitinang sanhi ng apoy. Ang mga pamilyang naapektuhan pansamantalang tutuloy sa barangay hall. Pagmura ng mga bilihin at serbisyong isinulong ni Liza Masa sa La Union. Si Alin Andamo isinulong ang libreng serbisyong medikal. Naroon din si Mimi Doringo. Libreng pabahay ang isinulong ni Manny Pacquiao sa campaign rally sa Maynila. Si Senator Francis Tolentino idiniin ng paghahatid ng proyekto sa mga Manileño. Nangumusta si Kiko Pangilinan sa palengke sa Surigao del Norte. Pagpapalago ng turismo ang ibinida ni Ariel Quirubin sa Palawan. Fisheries reform ang tinalakay ni Danilo Ramos, Representative Franz Castro at Amira Lidasan sa mga mangingisda sa La Union. Pagtutok sa edukasyon ang tinalakay ni Willie Revillame sa Cebu. Naglibot sa public market sa Naga si Congressman Erwin Tulfo. Si Representative Camille Villar isinulong ang hustisya para sa matatag na lipunan. Pag-alis ng VAT sa kuryente ang iginiti Benhur Abalos sa Bulacan. Pinasalamatan ni Bam Aquino ang mga taga-suporta sa pagadian sa Buaga del Sur. Libreng gamot ang isa sa mga advokasya ni Mayor Abby Binay. Para kay Congressman Bonifacio Bosita, kailangang ayusin ang mga batas trapiko. Pangil sa mangrove reforestation ang itinutulak ni David De Angelo. Dagdag pondo sa husgadong isinusulong ni Attorney Angelo De Alban. Tutol daw si Attorney Luke Espiritu sa political dynasty. Suporta sa Pinoy athletes ang tututukan ni Senator Bongo. Nag-motorcade si Attorney Raul Lambino sa Pangasinan. Kasama niya sina Dr. Richard Mata, Attorney Jimmy Bondo, Attorney Vic Rodriguez at Senador Bato de la Rosa. Libreng gamot at pagpapa-ospital sa mahihirap ang isinulong ni Senador Lito Lapid. Sinuyod ni Representative Rodante Marcoleta ang Valenzuela. Patuloy namin sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mas mahigpit na seguridad, tumutulong na ang K9 unit sa pagbabantay sa ilang establishmento. Pero sa Pasay, ang isa sa mga asong nagbabantay, itila may kinatatakutan. Ang kanya kasing kaharap, hindi raw nasindak. Tila nagulat kasi ang K9 na ito nang biglang humarap ang pusang sinusundan niya habang nasa isang mall. Ayon sa uploader ng video na nagtatrabaho sa lugar, hindi naman nag-away ang dalawa. Talagang nakatutok lang daw ang aso sa tila unbothered na pusa. Daily routine rin daw ng aso ang pag-iikot sa lugar. Habang ang pusa, hindi na niya na ulit nakita. Ang video niyan may mahigit 600,000 views na online. Trending! Nakakagulat naman kasi. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cesar. Rafi Timo po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.